Lahat ng mga nakasulat sa kontrata natupad ba? Yung nakasulat naman sa kontrata bago ako pumunta ng Croatia, pagdating dito, natupad naman yung sahod at saka yung trabaho. Ganun din naman ang naging actual na trabaho namin pagdating. Pero may isang bagay lang na hindi natupad. Hello! Hi. Magandang gabi! Magandang gabi! Oh my God! Sa wakas, ito nga pala yung friends ko galing sa Qatar. Then, dati is ano ko lang to siya, subscribers, followers, or viewers. Then, nagka-friend kami, nag-chat-chat, hanggang sa dumating na siya dito sa Croatia. Oh my God! Pangalan? Hi! Ako nga po pala sa Rex Berdelia. Taga saan ka sa atin, be? Taga General Santos City po, and then I came here last year pa, March, so mag-1 year na ako next month. Wow! So, saan ka nga ba galing? Galing ako ng Qatar. 9 Qatar. years ako doon nag-work as a waiter, then nagkaroon ng opportunity, then I'm here na, dito sa Croatia. Anong trabaho dito sa Qatar, be? Nag-work ako doon as a waiter for 9 years. Wow! Ang tagal din, then yun nga, di ba, aabot tayo sa punto na gusto natin hanapin pa yung mas better na opportunity. Tama. So, ngayon, nagkaroon ako ng chance and opportunity na makapag-apply dito. So, pinalad, andito na ako ngayon sa Croatia. Wow! So, bago ka nakapunta sa Croatia, ilang hours bang work mo doon? Sa Qatar, nag-work ako usually everyday. 8 hours lang yung pasok ko. Okay. And then, kung may mga sideline, extra income, ayun, pwede na din. Pero, wag lang show. Patago lang kasi, baka malaman ka. Talagang madiskarte mga Pilipino, no? Yes, kailangan. So, after 8 years mo or 9 years sa Qatar, so ba't napag-isipan mo magpunta sa Croatia? Kasi gusto kong magkaroon ng, siguro diba, tayo, lahat-lahat naman tayo may mga kanya-kanyang goal at pangarap sa buhay. So, sa akin kasi ang purpose ko kung bata ko, nag-decide na umalis sa Qatar at lumipat dito sa Croatia is, gusto ko hanapin yung, gusto ko sa buhay, kagaya nito. Sa Qatar, okay naman yung buhay ko doon kasi nakakapagsahod, okay naman yung work, kumikita din naman ng hindi ganun kalaki, sakto lang din na pang-survive at para sa pamilya. Pero matagal ko nang pinangarap na makalipat sa Europe. Pero hindi pumasok sa isip ko dati or sumabi na makarating ng Croatia kasi pag sinabing Europe, sumasagis sa isip mo, like mga Germany, yung mga kilalang lugar. But ang hirap pasukin, di ba? So ngayon, nakapag-decide ako na applyin yung Croatia kasi nga, nung naging part na siya ng Schengen. So, di ba, bago ka nakapunta sa Croatia, so tanungin muna natin kung anong agency mo na in-applyan na makapunta dito? In-apply ako, nag-apply ako ng direct. Actual agency din sila sa Croatia pero wala silang tie-up sa Qatar. Hinard nila ako direct. Then, the application process through online lang. Pinadala nila sa akin yung working permit after approval. And then, pinrocess ko yung mga documents. Kinomplete ko yung mga documents. And then, after that, na-complete ko yung documents lahat. Nag-apply ako ng do-it-yourself ng visa application sa BFS. So, magkano ba ang placement mo dati? Nung time mo? Thanks God, napakalaki ng tulong kasi nung time na nag-apply ako, ang agency dito sa Croatia, walang hiningi kahit €1. So, ang ginastos ko lang, visa application fee at saka yung plane ticket ko papunta dito sa Croatia. So, sa kanila pala ang plane ticket? Yung plane ticket sa akin. Sa'yo lang? Oo. Yun lang yung ginastos ko. Meron pang medical or ano pa? Yung medical, dito na kinandak sa Croatia. Pero sa Qatar, wala that time. Okay. So now, nandito ka na sa Croatia. So time na dumating ka dito, anong month yun? At saka ano yun na season dito? Ang lamig. Ang lamig. Napakalamig pa nun. That was March 10. Wow. Last year. So, ang lamig pa noon kasi akala ko patapos na yung winter. Pero Springtime pagdating dito, springtime. Pero winter season pa rin ang lamig niya. Kasi hindi pwedeng ganito lang ang suot. Kailangan naka-coat ka pa rin o jacket. Tapos naabutan ko pa yung snow. First time ko maka-experience ng snow dito na sa Grip. Sobra. So anong pakiramdam na nakaabot ka ng snow? Ang saya. Talagang ang video. Tapos sabi ko, palakad-lakad sa snow habang
nakaano sa ulo ko yung mga snow, nagpapaligo ng snow. Na-ignorante sa snow kasi first ever ko na-experience in my life na maka-experience ng snow. So, nang dumating ka na sa Croatia, anong masasabi mo dito sa Croatia, B? Actually, yung expectation... First time mo. yung expectation ko sa Europe is napakataas. Kasi nga, diba, from Middle East and then nag-jump up dito sa Europe. Okay, napakataas. Pero pagdating dito, hindi naman ako sobrang na-disappoint. Siguro ano lang, my culture shock. Yun yung una, culture shock. And then yung nature sa world. So, I think, nahirapan ako nung una. Talagang mahirapan. Kahit sino siguro. Pero, as days pass by, habang tumatagal, nasa self-determination and self-courage mo lang yan. Kung paano mo lalabanan yung mga pagsubok. So, ngayon, sa awa ng Diyos, na labanan ko, hindi naging okay na yung sitwasyon ko ngayon. So, ganun lang. Kailangan mo lang talagang magsipag. And then, self-courage, self-determination, and then maging matapang. So, B, balikan natin yung mo pagdating mo dito. So, natupad ba yung kontrata nyo sa employer mo na yan ang trabaho mo, tapos yan ang pre ba accommodation, lahat ng mga nakasulat sa kontrata, natupad ba? Yung nakasulat naman sa kontrata bago ako pumunta ng Croatia, pagdating dito, natupad naman yung sahod at saka yung trabaho. Ganun din naman ang naging actual na trabaho namin pagdating. Pero may isang bagay lang na hindi natupad. Yung credential na dapat panghahawakan namin, hindi binigay ng agency. So, against the law dapat yun. Pero wala na kaming nagawa kasi nandito na nangyari ba. Pero, ayun na lang, take as a lesson na lang. So, ilang oras ba ang trabaho niyo? Actually, pumapasok kami noon ng 10 hours every day. 10 hours. Oo, kasi... Libre na kayo lahat na pagkain? Wala. Ang sa amin, kami pa sa food. And then sa, pagkain. Sa trabaho, walang libre. Break time lang, 30 minutes. The rest, sa amin na. Tapos 10 hours kami pumapasok every day, 2 hours overtime. And then, Sabado minsan, pag busy ang work, pasok kami. Sa bahay, libre kayo? Sa bahay, libre kami bahay. Pero sa pagkain, hindi. So, ang trabaho mo, okay lang ba? Hindi masyadong nahirapan ka? Ay, ang laking sakripisyo ko noon. Kasi from FNB, din, metal production. Metal. Never ko na-experience sa buong buhay ko na mag-work as a metal production na sobrang hirap. Hindi naman sa sobrang hirap. Kaya naman. Pero yung mag-grind, mag-drill ka, never ko na-experience sa buhay ko yun. So dito mo na na-experience? Experience mo. Kasi Europe pa more. Kasi Europe pa more. Wala na tayong magawa pag nandito na tayo. Yes. Tsaga lang talaga. Expectation versus reality. Yes. Iba to. Ang disappointment, nandyan palagi. Pero dapat, alam mo kung paano i-overcome yun. And here we are. So, yeah. So, natapos mo talaga doon mga ilang months? Nakakapag 3 months din. And then, wala na ako doon. Lipat ka. And then, lumipat na ako ngayon ng trabaho, which is in a better production na ako. Wow. Sa awa ng Diyos, hindi naman ganun kahirap ang work. Kaya naman. Ang pinaka-importante talaga dito is trabaho at sumasahod ka. Huwag kang mapili sa trabaho. Kung anong klaseng trabaho, basta kaya mo. Dapat walang hindi kaya. Kakayanin mo dapat. Kasi para din yan sa iyo at sa sarili mo at sa pamilya. So, tsaga-tsaga lang. Kahit gaano kahirap kakayanin. Walang hindi kakayanin. Kasi mga Pinoy tayo. Okay, B. So, B, ano bang may papayo mo sa mga kababayan nating mga galing sa ibang country like Middle East or Pilipinas? Pagdating na dito, ano bang may papayo mo sa kanila para hindi sila mag-expect kung ano ba ang life dito sa Europe? Para lang sa mga aspiring applicants na gusto or nangangarap na makapunta sa Europa, kung galing kayo ng Middle East and then if ever okay ang career niyo dyan, lalo na sa trabaho at pasahod, mag-isip ng mabuti, pag-isipan ng mabuti bago i-grab or i-take yung opportunity dito kung may mga offer naman na kayo dito at may paano kayong pumunta, kung ang work niyo dyan is okay at malaking pasahod, mag-isipan niyo muna, mag-do the research muna kayo sa country. Or ask to your friends here, kung may mga kaibigan kayo na andito na sa Croatia or sa Europe, ask them first kung ano yung status dito, kung ano yung pamumuhay, kung ano yung klaseng trabaho, and then magkano ang kinikita. Ganun, maghanap muna kayo ng idea, mag-gain ng mga idea, mag-research. And then, if ever feeling nyo na
okay, willing yung i-sacrifice dyan for the sake na may plano pa kayong magkaroon ng ibang pangarap dito sa Europa, ipatuloy yung pangarap mo, go nyo na. Pero, as I've said, mag-do the research muna first para wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Okay. So, by winter time here or season time, ano bang masasabi mo sa mga mga OFW dito pag tuwing winter time? Nahirapan ba sila may trabaho or hindi? Ang masasabi ko, kapag ang offer sa iyo is seasonal job, like especially summer season only, so talagang in advance pa lang bago matapos yung summer season, kailangan mo na maghanap-hanap ng panibagong trabaho na long term. So, yun ang masasabi ko. Kung ang mga trabaho nyo dito or sa mga papunta pa lang dito na summer seasonal job, kailangan nyong mag-ipon ng pera. Yung sinasahod nyo for the whole season of summer season, mag-ipon kayo kasi just in case na matapos yung summer season, may naipon kayong pera, tapos syempre mawawala na kayo ng trabaho niyan. Syempre maghahanap ng panibagong employer. And then maghahanap kayo, pag naghanap kayo ng trabaho, syempre long term na yung hahanapin nyo. So, kailangan ipunin nyo yung kita nyo sa summer job nyo para pagkabot ng winter season, maipon kayo at ready na kayo maghanap ng long-term job. Hindi kayo magpo-problema financially. So, sa winter time dito, mga tao ba nahirapan sa trabaho? I think winter is really challenging kasi ang lamig, di ba? Mm-hmm. And then, mga limited lang yung trabaho dito pag winter season. Unlike summer season, ang daming job opportunities, lalo na sa hospitality fields, industry, F&B. Pero pag winter season, lucky yung mga may long-term job kasi for the whole year-round season talaga, non-stop ang work niyan. Pero kung mga summer season, it's very difficult kasi pagdating ng winter season, wala kayong trabaho. So, yun lang ang pinaka-biggest challenging ng mga seasonal job. Kasi kailangan nyo talagang mag-ipon and then maghanap ng ibang panibagong trabaho na long-term para karoon kayo ng stable job. Okay, Be. For almost 11 months ka na ito, mag 1 year ka na this coming March. So, na-experience mo ng Croatia, di ba? So, ano ba masasabi mo dito about nature, about people, about food, all here dito sa Croatia? Ano masasabi mo? I think ang ang pinakagusto ko dito is yung nature. Kasi nature lover ako, di ba? I grew up in a province where there's I love it. Yes. Diba? So I think isa yun sa pinakagusto natin kasi sa Middle East, walang nature. May nature dun pero artificial. Diba? So dito talagang makikita mo yung natural na nature is actually kaya ang yaman ng ano nila dito. True. Mayaman ang Europe sa natural resources. Sa pagkain. Pangalawa, sa pagkain nila, gusto ko yung shibapi. Masarap yung shibapi. And then yung doner, yung kebab. And how about sa mga tao dito? Sa mga tao, mababait sila, marespeto sila, marunong sila, magaling sila makipagkapwa. Yun nga lang ang kagandahan doon is, hindi ka maiilang kasi, mga open-minded at saka mababait sila. So, sa nakita mo dito, marami na ba mga Pilipino? Actually, mga ibang lahi din? Pagdating ko dito, oo, may mga langilan na din. Parang siguro may mga, in the coming years, in the future, marami-rami na yun. Yeah, I think, parami ng ang mga Pinoy sa Croatia. Tama. And then, ang pangalawa is, I think ang pinakamalaking population dito ngayon is Nepal. Oh. Nepal at India. Yes, that's true. So, ngayon, Be, pwede mo ba ma-shoutout ang family mo? Alam ko, sa Pilipinas, ano bang namimiss mo for almost 11 months ka dito? Ang namimiss ko talaga sa Pinas? No, from Qatar and here, so maybe mga 10 years na. So, ano bang namimiss mo sa Pinas? Ang pinaka-namiss ko talaga sa Pinas, syempre ang family. Yes. Pinaka-importante yung family, di ba? So, ang pangalawa na na-miss ko, yung pagkain. Like? Lalo na yung tuyo. Kasi may tuyo dito, pero iba yung tuyo at isda sa Pinas, di ba? Kasi yung mga gulay. Ang presyo din. Mga seafoods. Ang sarap. And then, yun lang siguro yung na-miss ko sa Qatar. How about the cost living here in Croatia? Cost of living here, kung ikumpara ko doon sa Qatar, syempre, mas mahal dito konti. Mahal ito kasi syempre Euro. And then, they have taxes. High ang tax. So, sa Middle East, ang tax doon, wala. Mura ang pagkain. But here, siguro yung sinasahod mo, sakto lang din na makakapagpadala ka sa Pinas and then makaka-provide ka ng pagkain. Your essential needs. So, okay lang dito. Basta huwag ka lang maluho.
Okay, Be. So ngayon, nasabi mo na ang lahat. So alam ko namimiss mo ang first family. So pwede mo silang may parating yung ano bang masasabi mo sa kanila? I-shoutout mo yung pamilya mo. Siyempre, yung sa mama atin. ko ngayon na nagpapagaling dahil may sakit siya, di ba? Admit, magpagaling ka na. And then, get well soon. And then, sa papa ko, siyempre, work hard, hardworking. Miss them both. Laging mag-ingat sa trabaho. May God protect you and every tapos Kapatid, mga kapatid pinsan, ko, friends. mag-ingat and then pagbutihin ang pag-aaral. Sa lahat ng kapatid ko, mag-iingat. Then, see you soon is pag nakapag-bakasyon sa Pinas, maybe. I don't know kung kailan. Basta, see you soon. Sa mga friends and kamag-anak, hello, kumustang lahat? So, yeah, magkikita-kita tayo sa Pinas pag nakapakasyon. Sa ngayon, kailangan mo magkayod kalabaw kasi Europe pa more. So, na-enjoy mo ba ang December dito? Na-enjoy. It's my very, very first time na ma-experience ang official winter, of course. So, December is here. The Christmas in Europe is very peaceful. Hindi siya ganoon ka-extravagant kagaya sa ibang countries. Especially Philippines, of course. Ang saya ng Pasko doon. Dito, they're celebrating and it's very usual na magkaroon ng kasi Christian. They do celebrate New Year and Christmas, but iba pa rin talaga ang Pasko sa Pinas. Tama. So, Be, maraming salamat po na pinaunlakan mo ako ngayon sa araw na ito na ma-interview kita. So, nagpapasalamat ako ng buong puso sa pagtanggap mo sa aking invitation na ganito na for almost 10 months. Nagkita tayo uli. At na-interview kita, so thank you so much. Na-appreciate ko. So thank you so much, Be. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipino. And mabuhay Philippines. And laban lang sa mga nangangarap at gustong pumunta sa Europa. Grab it. Basta pag-aralan, mag-do the research, and then if feeling nyo na okay, go grab it. Kasi okay ang Europe if you are hardworking. Interview mo na ako lahat. Ang masasabi ko lang, thank you, Tam, for having an interview with me after a long period of how many? 10 months. And guys, please, thank you for watching my video interview with Tam Tams for today. And please do like this video, comment and share, and of course, don't forget to subscribe of Tam Tam channel. And please press the notification bell to notify for all the upcoming videos of Tam Tam channel. Thank you. Wish all the best.